Nakaranas ka na ba na ikaw ay maligaw, 'no? Ngayon ay, hindi na masyadong nangyayari na tayo po ay maligaw, 'no? Maliban na lang kung, wala tayong signal kasi yung phones po natin, 'no, meron po itong, Google Maps o kaya kung ano pang map ang ginagamit po natin. Pero alam niyo kailangan po natin magtanong 'no, kung tayo po ay noon 'yun 'no, 'pag tayo po ay naligaw, kailangan natin magtanong. Pero sa buhay po natin kapag ang Diyos ang kasama po natin, hinding-hindi po tayo maliligaw 'no. Ano ba 'yung sinabi ng ating Panginoon dito sa Awit 32:8? Ikaw ay aking tuturuan at ituturo sa daan na dapat mong lakaran. Ikaw ay aking papayuhan sa magitan ng aking mata. No, napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Diyos ng malinaw, no? Na tayo po ay ituturo sa tamang landas, no? Matiyaga po ang ating Panginoon na siya po ay gumagabay. Personal po ang kanya pong direksyon at mapagmalasakit po ang pagbabantay ng ating Panginoon sa mga tao na nagtitiwala po sa Kanya. Alam niyo po ang buhay po natin minsan ay nagkakaroon tayo ng mga pagsapit sa mga sangang daan, no? Yung mga desisyon po natin sa ating pong hanap buhay, yung mga usapin po natin sa pamilya, yung direksyon po natin, lalong-lalo na kami sa ministeryo, no? Yung mga pasyang moral, pati na rin sa mga nahihirapan po tayo ng mga pagpapasya kung hindi po tiyak ang ating pong mga dapat lakaran. Alam niyo po, ipinapaalala sa atin ni David 'no, dito po sa ating pong teksto, na hindi tayo nag-iisa sa mga desisyon natin sa ating pong buhay. Personal at may katiyakang nagsasalita ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, "Ikaw ay aking tuturuan, aking ituturo, aking gagabayan sa magitan ng aking mata." Pansinin po natin 'no, paulit-ulit na sinabing, ako ang gagabay 'no. Hindi po tayo, hindi po ikaw 'no, ang bahala kundi ang Diyos ang may pananagutan sa paggabay. Now sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 376 'no, alam ng Panginoon ang daan sa gitna ng ilang at alam niya kung paano niya gagabayan ang kanyang bayan, 'no. Kahit pa, very thick forest or maraming mga puno na talagang halos madilim na, sa ilalim ng mga puno, alam ng ating Panginoon kung saan tayo dadalhin, gagabayan po tayo ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang kinakaharap po natin sa buhay po natin, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Dahil nandiyan ang kamay ng ating Panginoon, tayo ay Kanyang gagabayan. Yan. Now, tingnan po natin sa ating pong teksto. In English po, no? Psalm 32:8. Ito po ang sabi, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. No, napakaganda po. Ulitin po natin, Psalm 32:8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Oh, yan po. No, ang ating Panginoon na talagang magtuturo sa atin kung saan tayo pupunta. Hindi po tayo iiwanan. Siya po ang mag-guide sa atin. Which brings us to our acronym for this morning. Meron po tayong 5 puntos, no? At atin pong gagamitin ang acronym na guide, no? Talagang ang ating Panginoon, siya po ang ating pong guide. Una, sa puntos ay G. God personally gives instructions, no? Ang ating Panginoon mismo ang siyang nagbibigay ng tagubilin sa bawat isa sa atin. Letter U, understands our weakness and pays, no? Nauunawa ng ating Panginoon ang ating pong kahinaan, pati na rin ang bilis ng ating pong lakad. Ito man ay mabagal, ito man ay mabilis. Letter I, indicates the way we should go, no?
sinasaad ng ating Panginoon ang daan na dapat nating lakaran. Hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Letter D directs us with loving care. Siya po ay nangangasiwa sa atin na meron pong pagmamahal at binibigyan tayo ng pag-aalaga. And letter E, yung pinakahuli, ensures our safety and success. No? Tinitiyak ng ating Panginoon yung kaligtasan po natin at ng ating tagumpay. So yan po ang 5 puntos, no, na makikita po natin dito sa ating teksto. No? Kaya tingnan po natin ang pinakauna, point 1, G. No? God personally gives instructions. Sabi po dun sa text, I will instruct thee. No? Ikaw ay aking tuturuan. Alam niyo po, nagsisimula ang paggabay ng Diyos sa malinaw na pagtuturo mula sa kanya pong banal na salita. No? Hindi niya po tayo hahayaang manghula. No? Bago pa man dumating ang mga pagpili, ibinibigay po ng Diyos ang katotohanan. Kaya yan po, may ilaw siyang ibinibigay po sa atin. No? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Yan yung talagang may ilaw. No? At talaga pong maliwanag. Yan po ang sabi sa Psalm 119:105. No? Thy word is a lamp unto my feet. Ang iyong salita ay ilaw, no, sa aking mga paa. Kaya nga, hindi po dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dahil anumang dilim ang ating pong nilalakaran, ng salita ng ating Panginoon, yan ang ilaw sa ating pong mga paa. No? At liwanag sa ating pong landas. Sabi pa sa Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. No? Napaka-importante po na tandaan po natin yung word dito, in all thy ways. Acknowledge, no? Acknowledge po, i-underline po natin yung acknowledge. Kilalanin po natin ang ating Panginoon sa lahat po ng ating mga lakad at Kanya pong itutuwid ang ating pong mga landas. Sa buhay mo, kaibigan, ikaw ba ay kumikilala sa ating Panginoong Diyos? No? Minsan, iniisip natin, kaya na natin sa ating pong mga sarili. Hindi na natin kailangan ng ating Panginoong Diyos. Minsan po kasi ganito ang nangyayari. Kapag iniisip po natin, parang madali lang naman yung gagawin. No? Wag na natin abalahin ang ating Panginoon. No? Yan ang iniisip natin, kayang-kaya ko na yan. Yung mga desisyon na ganyan, simpleng-simple yan. Sisiw, basic. No, pero hindi po. Sa lahat daw po pala dapat ng ating pong landas o paglakad ay ating pong kilalanin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa English, in all thy ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, kahit madali yung landas, kahit medium hard yung landas, kahit very hard yung landas, ay kilalanin natin ating Panginoon. Huwag lang po doon sa pag nahihirapan po tayo. Minsan ganyan lang nangyayari. Panginoon, hirap na ako, tulungan mo ako. Pero kapag parang iniisip natin madali, parang hindi na natin tinatawagan ng ating Panginoon. Napaka-importante po mga kaibigan, na sa lahat ng ating pong mga lakad, dahil po ang sabi dyan sa Proverbs, in all thy ways, no? Ating pong kilalanin ang ating Panginoon. Ang sabi sa Education, page 125, God has given us His Word as a guidebook to show us the right way. Ibinigay daw ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang salita bilang gabay, no? Para ituro po tayo sa tamang landas. No? Bago po natin hilingin ang Diyos sa panalangin, no? O bago tayo humiling, ay at ating sabihin ang ating pong mga plano, no? Hayaan po muna natin na turuan tayo ng ating Panginoon, no? At ating pong tanggapin ang advice ng ating Panginoon upang sa ating pong paghakbang maging tama ang ating pong paghakbang. Ang tunay pong paggabay kasi, lagi po ito nagsisimula sa kasulatan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, it always starts from the Word of God. Kailangan po nating kilalanin ang ating Panginoon. Kailangan nating sundin ang ating Panginoon.
Dahil kapag kilala natin ang ating Panginoon, talaga pong magiging maayos ang landas po natin dahil sumusunod tayo sa Kanya. Okay? Ang pangalawa po, letter U, understands our weakness and pace. Alam niyo, naunawaan tayo ng ating Panginoon. Yung kahinaan po natin, kung gaano tayo kabilis tumanggap o gaano ka bagal ang ating pong pagkilos, kilala po tayo ng ating Panginoon. Okay? Sabi niya, and teach thee. No? Ang ating Panginoon, magtuturo sa atin. Alam niyo, yung pagtuturo ay nangangahulugan na siya po ay matyaga, no? At maaring paulit-ulit po ito, no? Minsan ay hindi natin nauunawaan. Kaya tayo tuturuan ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan makulit po tayo, no? Minsan hindi tayo nakikinig. Alam niyo kapag kayo ay magulang, tapos yung anak ninyo parang hindi nakikinig. Ano ko pa, bakit hindi ka nakikinig? No? Ang tigas ng ulo mo, minsan nagagalit po tayo. Pero ang ating Panginoon, matyaga po siya. No? Kahit paulit-ulit tayong turuan, very patient ang ating Panginoon. Wala lang iba, no? Na makakahigit sa patience ng ating Panginoon dahil nauunawaan po tayo ng ating Panginoon. Alam po ng Diyos na minsan ay mabagal tayong matuto. No? Madalas ay nagkakamali tayo. At minsan tayo po ay nadarapa. Ang naging problema pa, kung saan na tayo nadapa, doon pa rin tayo nadadapa. Bakit po kaya? No? Hindi tayo natututo paulit-ulit. No? Pero hindi po tayo minamadali ng ating Panginoon. Bawat hakbang, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Isaiah 28:10, precept upon precept, no? Utos, mga alituntunin ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon na kahit minsan paulit-ulit, minsan ayan na naman, akala ko ba nakuha mo na? Hindi pa rin pa pala. Pero ang ating Panginoon is very patient. Sabi po sa John 16:12, ye cannot bear them now. Minsan, no? Minsan marami tayong mga hinaing at merong mga kahinaan po tayo na hindi natin matanggap pa yung katotohanan ng ating Panginoon, yung mga sinasabi niya sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sa pag-aaral po natin, hindi ituturo ng guro, no? Ang leksyon ng grade 6 doon sa grade 1. No? At hindi po kasi niya kakayanin. Ganon din po sa mga anak. Hindi niyo papakainin ng solid food. Yung kapapanganak pa lang, syempre, ang kailangan noon ay gatas. No? Ganon po, ganon ang ating Panginoon. Alam niya kung ano ang ibibigay po sa atin. Hindi po hinihingi ng Diyos na kailangan agaran, na kailangan ay sakdal kan agad. No? Kundi ginagabayan po niya tayo na parang mga anak na paunti-unti tayo po ay tinuturuan. At tayo po ay natututo kung tayo po ay makikinig sa ating Panginoon. Huwag po tayong panghinaan ng loob na minsan kumabagal po tayo, na parang hindi tayo umuunlad. No? Ang ating Panginoon, handa po siyang magturo, handa po siya na tayo ay gabayan, handa po siya na tayo po ay hintayin kung mabagal tayong matuto. So yan po ang ating Panginoon. He's very patient with us. Okay? Yung pangatlo po ay letter I, indicates the way we should go. Ang ating Panginoon, tinuturo po niya kung saan tayo dapat pumunta. In the way which thou shalt go. Yan po ang sabi po sa text, sa daan na dapat mong lakaran. Alam niyo po, hindi po lamang prinsipyo ang itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Itinuturo pa mismo ng ating Panginoon yung landas na ating pong lalakaran. Ang kanya pong paggabay ay praktikal. No? At ito po ay madaling maintindihan. Hindi po yung pahirapan ka ng ating Panginoon. No? Minsan, ganyan na sa mga teachers po natin, sa mathematics, sa physics. No? Ito, may problem. No? Papahirapan po muna tayo. Pero ang ating Panginoon hindi po ganyan. Talagang ang kanyang pagtuturo ay ninanais niya na tayo po ay matuto. No? Tiyak po. No? At napapanahon po yung kanyang pagtuturo.
mahalaga sa ating Panginoong Diyos na kahit po maliit na mga desisyon sa araw-araw ay atin pong ikonsulta sa Kanya. Alam niyo po bakit? Bakit dapat nating ikonsulta kahit yung mga maliliit na mga desisyon po natin? Alam niyo, kapag tayo ay nasanay na nagtitiwala sa ating Panginoon sa lahat ng ating pong mga desisyon, o pag dumating yung mga malalaking mga desisyon, we will always go to God. No? At ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay maging depende sa Kanya. Alam nyo ngayon sa mundo na ito, gusto natin yung mga anak po natin, dapat 18 years old. Independent ka na, huwag ka nang umasa sa akin. No? Minsan ganyan po ang nangyayari. Pero ang ating Panginoon hindi. Nais niya tayo po ay gabayan sa ating pong pamumuhay Kristiyano. Wala pong oras na masasabi po natin, I'm already matured. I can do whatever I can. No, hindi po. Nandyan pa ang kaaway. Hindi po tayo mananagumpay sa mga pagsubok kung wala ang ating Panginoon. Even though kahit po iniisip natin na tayo ay napakalakas na sa ating pong mga pananampalataya. Kaya kailangan po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sa Isaiah 21, ito pong sabi, "This is the way, walk ye in it." Sinasabi ng ating Panginoon na ito ang landas, ito po ang daan. Lumakad po tayo diyan. No? Nais ng ating Panginoon na sa lahat ng lugar kung saan tayo aakayin ng ating Panginoon, tayo po ay sumunod. Napaka-importante po niya. Sabi po sa Psalm 37:23, "The steps of a good man are ordered by the Lord." No? Ang hakbang ng taong pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos, no? Ito po ang tamang daan, tamang landas. No? Sabi sa Ministry of Healing, page 479, "Those who put their trust in God will not be left in uncertainty." No? Ang mga tao daw na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ay hindi iiwan na may kalituhan sa kanila pong mga isipan. Kaya dapat tayo ay magtiwala sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, siya po mismo ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating pong buhay. Kapag hindi po malinaw ang ating pong sinusunod na hakbang, huminto po tayo. At tayo po ay makinig sa ating Panginoong Diyos. Ipapakita ng ating Panginoong Diyos ang daan. Kapag ang puso natin ay ganap na isinuko natin sa Kanya. Yan po ang dapat nating gawin. Ang pang-apat po na puntos, letter D, sa ating pong acronym na guide, directs us with loving care. I will guide you with mine eye. Yan po yung sinasabi. Tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang mata. Tayo po sa Pilipinas, nakikita ko to sa mga Facebook, tayo daw nasanay kapag ka nagtuturo, yung bibig, yung nguso, yun. Nasaan yung asawa mo? Ayun. Tinuturo natin ng nguso yung ating asawa o kung ano may tinuturo po natin. Pero binabanggit po dito, I will guide you with mine eye. Ito po yung larawan, iniisip po natin, larawang masinsin, mapagmahal na paggabay, gaya ng isang magulang na ginagabayan ng kanyang anak sa pamamagitan lamang ng tingin. Noong unang panahon, ganyan. Kapag naglilikot yung mga anak, lalo-lalo na sa church, titingin lang yung nanay. Alam na yun. Alam na ng mga anak sa tingin pa lamang. Hindi po mechanical na paggabay. Ito po ay ugnayan. Na kapag napatingin ka sa tatay mo, teka, okay, understood na agad. Sa tingin pa lang. Sa ating Panginoon, kapag may magandang relationship tayo sa ating Panginoon, kayang-kaya po tayong i-direct ng ating Panginoon sa tamang landas sa pamamagitan po ng Kanyang mga mata. Sa Psalm 33:18, ito po ang sabi, "The eye of the Lord is upon them that fear Him." Ibig sabihin, ang mata ng ating Panginoon ay nasa mga taong natatakot sa Kanya.
Pag sinabing ang mata ng ating Panginoon ay lahat po'y nakikita niya, 'no. Nakikita niya yung danger, nakikita niya yung kung saan dapat tayo dalhin, nakikita niya kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya napakaimportante 'no, ang paggabay ng ating Panginoon sa magitan po ng kanyang mata. Sa Matthew 6:26 sabi po dito, "Your heavenly Father feedeth them." 'No? Hindi lang po tayo tinitingnan ng ating Panginoon, hindi tayo dinidirect lamang sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang mata, 'no? Tayo daw ay pinapakain din ng ating Panginoon. Napakaganda, 'no? Napakaganda pong pangako ito sa atin ng ating Panginoon. Binabantayan po tayo ng ating Panginoon. Tayo na kanyang mga anak ay, inaaruga ng ating Panginoon. Kaya nga manatili po tayong malapit sa ating Panginoong Diyos. Malinaw po ang paggabay ng ating Panginoon kapag merong malalim na relasyon, o mararanasan po natin ng ating Panginoon ang yumayakap sa atin. Ang ating Panginoon ang siyang humahawak sa ating kamay at tayo po ay inaakay sa tamang landas. At ang pinakahuli na puntos dito po sa ating pong acronym na guide ay yung letter E, ensures our safety and success, 'no? O ang ating Panginoon, yung kanyang biyaya, 'no, yung safety po natin, yung ating pong, success ay talagang binibigay sa atin ng ating Panginoon. We are assured of our safety and success. Hindi hindi lumalayo ang ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na inaakay na tayo po ay magtagumpay. Iniingatan po tayo, pinagpapala po tayo. Kahit na minsan mahirap yung daan, 'no? Ligtas pa rin tayo dahil tayo ay nasa ating Panginoon. Patunay na magkakaroon tayo ng tagumpay kapag tayo ay mananatili sa kanyang kalooban. Sabi po sa Psalm 25:9, "The meek will He guide in judgment." 'No? Ang mga maamo, 'no, kanya pong gagabayan. At ang sabi pa sa Romans 8:14, "As many as are as led by the Spirit of God." Now, napakaimportante po sa buhay po natin na hayaan po natin na ang Espiritu ng ating Panginoon, siya ang magbigay patnubay sa bawat isa. Mahal po niya tayo dahil tayo ang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Testimonies, Volume 5, page 312, "When we trust God fully, He will direct our steps and brings us success according to His purpose." No? Kapag tayo daw po ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, itutuwid niya ang ating pong mga hakbang ayon sa kanyang layunin. At alam po natin, 'no, hindi gugustuhin ng ating Panginoon na tayo po ay mapariwara o madisgrasya. Alam ko po ang layunin ng ating Panginoon, 'no, Jeremiah 29:11, sabi, "I know the plans I have for you." No? Plans to prosper you and to give you hope and to give you success. No, yan po ang nais ng ating Panginoon. Yan po ang layunin sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong magduda sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo na kahit minsan hindi po natin nakikita yung buong larawan, no? Ang paggabay ng ating Panginoong Diyos ay laging humahantong sa walang hanggang kabutihan. Kaya nga tayo po ay mapalad. We are blessed na ang ating Panginoon, ang unang nagmahal sa atin. Ang ating po lamang gagawin ay tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Tumugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya dahil lubos siyang nagmamahal sa atin. Now, dito po sa awit 32:8, ito po ay personal na katiyakan ng Diyos para sa atin ngayon. No? Binanggit po doon, tuturuan po tayo ng ating Panginoon. Okay? At tayo po ay ituturo sa tamang landas ng ating Panginoon.
Gagabayan po tayo, hindi lang po tayo sasabihin na, "Sige, diyan ka pumunta, eto, tinuro ko yung tamang landas sa'yo." Gagabayan po tayo, 'no? Hindi po tayo gagala ng walang patutunguhan, 'no? Merong direksyon palagi ang ating pong buhay. Hindi po tayo magdedesisyon mag-isa dahil tayo ay akayin ng ating Panginoon at hindi tayo kalilimutan ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na papansinin ng ating Panginoon. Kaya nga tandaan po natin, dito po sa ating pong text, ano yung 5 puntos natin, na ang acronym natin ay GUIDE, letter G, God personal instructs us. No? Personal na binibigyan tayo ng tagubilin ng ating Panginoon. Letter U, understands our weakness and pace. No? Nauunawaan ng ating Panginoon yung kahinaan po natin. At inaayon niya ang tamang tulin ng ating pong paglakad ayon sa ating pong kakayanan at kahinaan. No? Letter I indicates the way we should go. Sinasaad ng ating Panginoon ang tamang landas na dapat po nating lakaran. And letter D, directs us with loving care. No? Pinapangisiwaan tayo ng ating Panginoon na meron pong pagmamahal, no? At mabanayad na pag-aalaga. At ang letter E ensures our safety and success. No? Tinitiyak ng ating Panginoon yung kaligtasan po natin at yung ating pong tagumpay. Alam niyo po, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, parang katulad yan ng pastol, no? Hindi man siya sumisigaw, hindi man siya laging tinatawag ang mga tupa. Tayo po ay patuloy na tinitingnan ng ating Panginoon. Dahil nais niya na tayo po ay maging safe, no? Nilalagyan niya ng mga bakod, ng mga harang, ang mga lugar na maaari tayong madisgrasya. No? Kaya nga napaka-importante, magbasa tayo ng banal na kasulatan para makilala po natin ang tinig ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nananatiling malapit sa Kanya, ang Kanyang mata ay gagabayan po tayo. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Lumakad po tayong pasulong na may pananampalataya at sumusunod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit. Sa umaga po ito, muli po kaming nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Panginoon, kayo ang aming pong pastol. Alam po namin na ninanais nyo na kami ay magtagumpay sa buhay po namin. Kaya sa umaga po ito, amin pong itinatalagang muli ang aming pong mga sarili. Pangunahan po kami. Dahil alam po namin, nangunguna kayong may pagmamahal at patuloy na kayo ay nag-iingat sa amin. Alam po namin na kayo ay nagmamahal ng lubos sa amin. Kaya po Panginoon, nais po namin na kayo ang laging makasama. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito. Gawin nawa namin ang nais nyo sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen.